first place, ang tanong kasi dito, gusto kong dire-diretso na, is bakit kung may mga nakuha, kasi si Broner pa ang nagpaano dyan nagpa-picture-picture pa siya dun sa mga equipment daw na high-level espionage, na high-level and high-tech daw na mga equipment. Excuse me, naging AFP chief pa siya kung hindi niya alam paano mag-classify ng high-level equipment when you talk about spying or espionage. Yung mga pipitsugin. Una-una, the first thing that they should have done, the government, is hire a third party or independent expert to check all the devices para medyo objective naman ang dating mo. At hindi ka nagmumukhang gumagawa ng issue para lang may makuha ka panlaban sa China on to this kind of issues in the country. Pero how you handle it is very important. Ito pa ang problema dito. Kung paano mo tinitreat ang isang suspect na Chinese national, paano if the same courtesy will be afforded to our kababayans in China, not only in mainland China, but even other territories in China like Macau, Hong Kong, EDGA bases. Bakit? Hindi ba? Yun nga nakakaloka kasi bakit? Ang lahat ng EDGA bases are popularly known across the world. Alam ng bawat tao sa mundo kung asan ang location ng mga EDGA bases. From satellite, kayang i-map out yan, to be very frank. Kung naiintindihan mo talaga kung ano ang ibig sabihin ng spying in the 21st century, you don't need to send someone like him who is not even a college graduate. Usually, spies are very intelligent people. Hindi ganyan. My God, ganito na ba kababaw at kahina ang ating intelligence kung ganyan lang ang kanilang sagot sa mga ganitong usapin? Ano po update at anong naririnig mo na feedback dyan, ma'am, sa mga kaibigan natin sa China? Hinggil po dito sa kababayan nilang nasasadlak ngayon sa mga bintang na isang espiya ng China dito sa Pilipinas. Actually, hindi maganda yung feedback. Of course, galit din yung mga Chinese kung bakit. Kasi ang problema kasi, it's not just na napagbibintangan siya. Ang problema din kasi, right now, it's already, there's already a confirmation, parang verified information na tortured siya at binugbog siya ata sa detention. Probably that's the reason why hindi nila maalaw ang Chinese embassy sa Manila, consular office, na mag-visit at makita siya, makausap siya. And at the same time, I think mag-extend ng humanitarian aid. I also confirmed this with the Chinese friends from the Chinese embassy and asked, nakakapavisit na ba kayo? Parang hindi pa ata. I'm not sure today kung meron na. Pero si Madam Teresita Angsi ang nag-open up ng issue na to kasi na-interview niyo rin siya dito. Gusto ko lang linawin si Mr. Deng ay matagal na sa Pilipinas. More than 10 years, I think, or 10 years na siya. Pangalawa, married siya sa Filipina. May 8-year-old na anak sila. Ang mga information ng NBI, to be very frank, hindi totoo at saka fake news yan. Una, hindi siya scammer. Siya ay isang automotive road testing employee ng isang company very famous internationally. Ang trabaho niya is mag-survey ng mga daan using equipment na may kinalaman sa GPS. Kasi ang kanyang kumpanya ay parang it's a service company na nagbibigay ng parang nag-standardization na hindi lang actually sa China, even all across other countries like for example Russia, the United States, even Taiwan, and even Saudi Arabia. Marami siyang services sa iba't ibang bansa. Na kung saan titignan mo, these are also allies of the United States. Kung espionage lang pag-uusapan. Pangatlo, panglima, una, actually, nakuha daw ata, allegedly, nakuha yung ID nitong si Mr. Deng. Ang ina-allege kasi ng NBI na connected ito sa PLA, yung People's Liberation Army, at nagtapos sa PLA educational institution, which is wrong. Kasi itong taong to, itong Chinese national na to, hindi nakapagtapos ng college. Vocational school lang ang kanyang pinagtapusan. Hindi siya college graduate. At saka ang course na, sa vocational school na yan, ang kinuha niya is petroleum refinery and hindi control and automation engineering, which is yun ang sinasabi ng NBI. Kaya mali-mali din ang information ng NBI. Ngayon, ang problema, ganito,
ang pamilya ni Mr. Deng is medyo apprehensive na at saka na stress na. Pangalawa kasi doon sa kanilang tahanan kung saan nasa Ipil, Sibugay ata sila, basta sa Zamboanga, na parang yung anak is nag-aaral, 8-year-old. Tapos ngayon, pinagpipiestahan sila na sinasabi spy ang family kasi nga, asawa niya, may wife ito na Pilipina. So may ganong parang social stress na naidudulot itong medyo hindi maayos na pag-handle ng kaso. Kasi it's a case that it should have been handled properly. Tsaka, pangalawa, may mga tanong din sa issue na to kasi. In the very first place, ang tanong kasi dito, gusto kong dire-diretso na, is bakit kung may mga nakuha, kasi si Broner pa ang nagpaano dyan nagpa-picture-picture pa siya dun sa mga equipment daw na high-level espionage, na high-level and high-tech daw na mga equipment. Excuse me, naging AFP chief pa siya kung hindi niya alam paano mag-classify ng high-level equipment when you talk about spying or espionage. Yung mga pipitsugin. Una-una, the first thing that they should have done, the government, is hire a third party or independent expert to check all the devices para medyo objective naman ang dating mo. At hindi ka nagmumukhang gumagawa ng issue para lang may makuha ka panlaban sa China. Kasi in the Philippines right now, we're hyping up xenophobia at of course the current administration has not a good walang magandang relasyon sa China. At lahat na lang nangyayari sa Pilipinas, biniblame sa China. Pangalawa, yung handling ng case kay Mr. Deng. Ngayon, may kumpanya yan Bakit hindi nyo kausapin yung kumpanya at tanungin mo kung ano ba talaga ang trabaho niya at anong mga equipment ang ginagamit ng kumpanya. Kasi ang kumpanya na yan is internationally renowned. At ang kliyente niyan, hindi lang, alam ko, sa Xinjiang, sa Ningbo, hindi lang Pilipinas, marami, all across the world, ang kanyang mga kliyente. So, it means it has reputation. Imagine, China, EU, US, Russia, Australia, and even Saudi Arabia, and even Taiwan. These are clientele, and even these are government na nag-hire dito sa kumpanya na to. So, dapat tinanong nila yung kumpanya, ano ba tong taong to? Ano bang trabaho niya talaga? Kasi mayroon naman kan sinasabi ng NBI ata, ng authority natin parang wala daw kontrata. Nonetheless, kung doon siya nagtatrabaho, you still have to ask them to verify. Ang kaso, hindi nila ginagawa yung proper investigation and handling of the case. Ang pinakamahirap pa dito is ganito. Ang verified information is na tinorture ang taong ito. So may physical assault sa kanya sa detention. Ang tanong dito, it has something to do with human rights violation. Ang Pilipinas, we're claiming to be a bastion of human rights and democracy, yet we cannot even protect the rights of a national, a foreign national in our country. At tinorture mo pa, suspect pa lang yun. And torture is not our policy supposedly because we're convention to so many human rights, international convention on human rights. Tapos torturein mo ito? My God! Sabi ko, ano na bang nangyari sa gobyerno ni BBM, ni Bongbong Marcos? And also, ito pa, ang problema pa dito sa kaso, how they handled it is the case against Deng is being sensationalized in media, trial by publicity, walang due process. At ang pinakamahirap dito is yung denial of consular access that violates international agreements, particularly the Vienna Convention on Consular Relation of 1963. Article 36 of the Vienna Convention mandates that foreign nationals who are arrested or detained have the right to communicate with their consular office. The host country must notify detainees' consular official without delay and allow access to legal and diplomatic support. Itong denial na to of consular access to Deng represent a breach of this obligation by the Philippine government under Marcos Jr. presidency. Isa pa, under Universal Declaration of Human Rights of 1948, denial of consular access may also violate Article 9, protection from arbitrary detention, and Article 10, right to fair trial. So ito yung problema ng pag-handle nila sa kaso ni Mr. Deng. Itong sinasabi nilang alleged Chinese spy sa Pilipinas. Alam mo, I don't have anything against trying to respond to this kind of issues in the country.
Pero how you handle it is very important. Ito pa ang problema dito. Kung paano mo tinitreat ang isang suspect na Chinese national, paano if the same courtesy will be afforded to our kababayans in China, not only in mainland China, but even other territories in China like Macau, Hong Kong. Paano na lang kung ang mga accused of crimes or suspect of crimes here in China, even in the mainland and all other territories ng China, maraming Pilipino mag-a-accuse at suspect pa lang. Gusto nyo bang bugbugin din sila ng mga authorities dito? Kasi right now, the people here are angry. Kasi kahit na 10 years na yan sa Pilipinas, nagkaasawa na yan at lahat, ang pamilya niyan, yung mga kapatid niyan, yung mga magulang niyan, nandito sa China. So yun, of course, they already communicated with the Chinese embassy in Manila. They also, of course, it's like a hype in social media as well. Kung may social media tayo dyan sa Pilipinas, may social media din sila dito at umiikot ang uumikit ang ganitong mga usapin at mga issues, tinatranslate nila into Chinese ang lahat ng nangyayari sa Pilipinas at umiikot yan sa social media nila na hindi natin, well, ang karamihan hindi mo mababasa pero kapag medyo marunong ka magbasa ng Chinese, may intindihan mo na they're talking about this issue. So ang tanong, is it good for the country? No. Kung there's a possibility of retaliation, it's not good for our kababayans in different parts of China and even in Hong Kong and Macau. Mabuti na lang, I don't think the Chinese government will allow such kind of treatment to any Filipinos, even suspect. Kasi hindi naman, well, I talked to one of my friends. Sabi ko, paano ba to? Sabi niya, don't worry about it. We understand the issue in your country, pero kami naman, hindi naman kami ganyan at hindi namin gagawin yan sa mga Pilipino. Sabi ko, salamat kung ganun. Ayun. Pero it's something that makes the Chinese angry. Kasi kung ikaw din naman, kababayan mo at nakita mong ginaganyan, wala pa naman silang ebidensya, hindi naman nila makonect directly kung espionage nga ba ang pagkaka-discover ng mga machines na yan, directly kung anong espionage, dinetain na, okay lang, sige fine, i-detain mo, pero wag mong torturein yung tao. Kasi hindi naman policy siguro ng isang nagmamaganda na Pilipinas na, we protect human rights, even nga yung Afghan national, they're being justified na, because we're convention to the Refugee Convention of the United Nations. So kaya tayo tatanggap ng mga refugee. For God's sake, and this one is in the country. It's a foreign national na dinitain nyo, tinorture nyo. Do you really think it will give us a good international standing in the international community? Of course not. So hindi ko maintindihan itong current government ni Marcos Jr. kung bakit niya, even the president himself, bakit niya pinapayagan ang mga ganitong gawain at hinahayaan niya ang kanyang defense secretary to justify it, saying na in China there's an intelligence law na kung saan lahat na lang ng Chinese na nasa iba't ibang bansa, lalo na sa Pilipinas, are considered possible spy. That is so stupid kind of argument, to be very frank. Pwede rin gawin yan sa Pilipinas. Lahat ng Pilipino na nasa China, pwede rin sabihin spy ng gobyerno. Do you really think it's good for all Filipinos? Mas marami tayong Pilipino na nasa territory nila kaysa sa mga Chinese na nasa territory natin. In the very first place, marami silang investment sa atin kaysa tayo na nag-i-invest sa kanila kasi wala tayo noon. So really, what's the impact of this? Of course, it would be more, how do you call that? Yung level of gulo at saka challenging political and diplomatic ng dalawang bansa is lalo pang gugulo. At the same time, one thing that you have to understand, kung may mga Pilipino tayo na mga anti-China, mayroon na rin mga Chinese na ayaw sa Pilipinas. It's a two-way thing. Now, ang tanong, are we at the disadvantage kung ang China ang mag-pull out sa atin? Everything will be pulled out and even send our kababayan sa nagtatrabaho sa mainland, sa Macau and Hong Kong, and palitan na lang nila ng mga Indonesians? Ang mga yan, or mga Sri Lankans, kasi they are very competitive as well, Sri Lankans and Indonesian. Kasi may mga ganitong mga usapin. Gusto nyo ba yon? Do you really think China will be at the disadvantage or is it the Philippines? My God, yun yung sinasabi ko na para bang hindi ba nag-iisip ang gobyerno ni BBM sa mga issues na to? Ano ba to? Wala siyang pakialam sa mga kababayan natin na nagtatrabaho at naghahanap buhay para mabuhay ang mga pamilya nila dyan sa Pilipinas. Kung anong mangyayari sa kanila, kung magkaroon ng retaliatory measures na gawin din sa kanila, lalo na yung mga nakakulong or di kaya mga na-allege na suspect of crimes, also in different parts of the territory of China. Gusto ba ninyong mangyari yan? My God! Yun yung sinasabi ko na parang napaka-loose
hindi inaayos yung pagkakaroon ng investigation. Kaya nga may tinatawag kang investigation because you have to go through the step-by-step process and tingnan mo kung totoo at tama ba ang accusation mo sa isang tao before you even conclude. At before you even bugbugin or i-torture yung detained na foreign national. Take note, it's a foreign national. Na mayroon tayong, kumbaga, mayroon tayong obligasyon sa Vienna Convention na, i-address mo yan ng mabuti. At the same time, hayaan mo yung consular office ng Chinese Embassy in Manila to address the humanitarian needs of that foreign national, na Chinese national. Kasi karapatan niya yun na magkaroon ng access ng humanitarian needs from his own embassy dyan sa Manila. So yun yung mga bagay na minsan na nung inaaral ko tong issue na to, bino-double check ko lahat ng information. I'm asking people na, ano ba to? Sabi ko, my God, nakakahiya. This is another blunder and embarrassment of the Philippine government under Marcos Jr. Hindi pa na ba natuto si BBM sa mga tao niya? Bakit hindi niya yan, kung nagkakamali, isipain niya yan sa mga yan at palitan niya ng matitino? Or this is really their policy? Really? Ma'am, tingin nyo, ito'y magdudulot ng mas lalong gulo sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea, itong issue na to? Well, ang ano ko naman dyan, hopefully not. At ang tingin ko naman, this is a different matter. Siguro, ang maganda lang sa mga Chinese at even their government is, they treat matters separately. Hindi nila pinagja-jumble-jumble yan. Unlike the Philippines, lahat para tayong chop suey. Lahat ng issue, pinag-jumble-jumble mo, ginawa mong chop suey. Na hindi naman dapat. Sa kanila, they treat one issue as a separate issue from the other. So, ang South China Sea is a different matter. It's a different issue. I don't think in terms of the Chinese actions or how they view these things, it would affect the issue on the South China Sea. I don't think so as far as I think the Chinese is concerned. Kasi treat nila yan differently. So, hindi yan makaka-apekto on their side. But on our side, we're already hyping the South China Sea issue. So, ganun talaga. Ang Pilipinas naman ganun eh. Hindi ko nga maintindihan eh. Imbis na pahupain mo yung mga issues na ganito at ayusin mo yung relasyon mo sa China kasi it's really an emerging first world economy, in a matter of time, maybe 20 years from now, lalo nating pinalalala. Ang akala naman natin, ang natin, ang lakas natin at para tayong mayamang bansa na malakas na bansa na para bang hindi tayo marunong makisama. It's a matter of pakisama, kaya nga mayroon kang DFA supposedly kasi para alam mo kung paano makisama sa ibang bansa, lalo na kung malaki ang bansang yon at you're at a disadvantage in every aspect. So yun. Prof, maupay na gabi, Abmar po. Meron pong naging pahayag din ang Bureau of Immigration, kasunod nga ng pahayag ng pamilya, mismong asawa ni Deng, no? Ang pahayag dito ng BI, normal lang daw yun na reaksyon ng pamilya. And at the same time, karaniwan daw, as a general observation daw, karaniwan daw na hindi alam ng pamilya ang ginagawa ng isang sleeper agent. At ang purpose din daw ng mga isang espiya ay magmukhang katulad ng mga tao sa kanyang paligid. Umiiwas daw din ang mga ito na ma-involve sa anumang gulo para hindi maging subject ng investigasyon. Kumbaga ito yung gawi ng isang spiya po. Kumbaga binigyan pa nila ng justification yung pag-aresto nga dito, no, doon sa kanilang pagdududa. Ngunit sabi nila hayaan ng investigasyon na umusad. Ano masasabi mo dito, Prof? May mga ganito na mga pahayag. Kumbaga parang indirectly sinasabi nila na ito yung ginagawa ng kasi nakapagbanggit sila ng mga ganitong klase ng mga pahayag, Prof. Oh my God. So pinangangatawanan talaga nila ang kanilang mga ganitong stand. Sus Mariosep, una, 10 taon na nakatira si Mr. Deng. Napakahina naman ng intelligence natin at ang kakayahan natin bilang isang bansa na tignan kung may mga sleeper cells dyan or mga spy dyan. Kung 10 taon na siya nandyan at bakit ngayon lang siya? Kung totoo na iyan ay spy at yung kanyang nandyan siya for espionage for 10 years, more than 10 years, hindi nyo natukoy yan? At saka ang tanong dito ganito, EDCA basis. Bakit? Hindi ba
Yun nga nakakaloka kasi bakit? Ang lahat ng EDCA bases are popularly known across the world. Alam ng bawat tao sa mundo kung asan ang location ng mga EDCA bases. From satellite, kayang i-map out yan, to be very frank. Kung naiintindihan mo talaga kung ano ang ibig sabihin ng spying in the 21st century. You don't need to send someone like him who is not even a college graduate. Usually spies are very intelligent people. Hindi ganyan. My God, ganito na ba kababaw at kahina ang ating intelligence kung ganyan lang ang kanilang sagot sa mga ganitong usapin? Or ito'y palusot lamang? Diyos ko naman, mag-level up tayo pwede? Una, nasa 21st century ka na. Ang lahat ng malalaking bansa, superpowers, they're not using like these people. They're using technology, AI. Yun yung mga satellite. Kasi kahit nga Google Map, kaya mong i-zoom yung EDCA sites kung nasaan sila. Anyway, everyone knows about it across the world. Kasi popular, nailathala yan eh. So do you really think a superpower like China will send someone like that to spy on the Philippines? Are they stupid? Of course not. My God, yun ang problema natin eh. We justify kahit mali. Kaya tayo natatalo sa larangan ng kahit anong, lalo na when you talk about defense and security. Kasi hindi natin inaayos yung sarili natin. Huwag tayong ganito. Kasi kung ganyan-ganyan tayo, may iwan tayo ng mundo. Nakakainis kasi basic to eh. I-google mo lang eh. Ano ibig sabihin ng espionage? Ano ang ibig sabihin ng spy? Second point, did they prove really that he did something na may kinalaman sa espionage or spying? Kasi i-define mo kasi muna yung term at i-connect mo dun sa nakita mo sa kanya before you even conclude. And do you really think a spy will let himself be caught in the act? Do you really think so? My God, akala ko ba nanonood sila ng James Bond? Sa James Bond pa lang, hindi nga yan totoo. May believe niyan, makikita mo eh. How much more in real life? My God, ito yung mahirap eh. Kasi they justify things just for the sake na hindi sila mapahiya. Hindi ganon. Ayusin nyo ang ating trabaho bilang isang bansa pagdating sa mga ganitong bagay. Kasi nakakatawa po tayo sa ibang bansa. At hindi po tayo nire-respeto ng ibang bansa kung ganito ang ating kalakaran. And do you really think it's good for the Philippines and the Filipino people? Of course not. Pinagtatawanan tayo eh. Yun yung nakakairita doon eh. Especially for people like us na nasa ibang bansa. Now, we're trying to defend the Philippines na ganito kami. Pero, alam mo yung perception na, ano ka lang eh. Sinasabi mo lang, yeah, right. Ganyan na ang reaction sa'yo eh. Kasi, alam nila eh. Hindi naman mga bobo yung kausap mo eh. Diba? Opo. Doon ako nakakainis eh. Opo. Prof, next year pala, 2025, ay 5 dekada, 50th anniversary na pala ng diplomatic relations sa pamamagitan ng China at Pilipinas, no? At maraming hamon sa kalagitnaan ng 5 dekada na 'yan. Now, ngayon po, binalita din kamakailan ng ating pamahalaan na nagkaroon ng magandang usapan, lalo na doon sa West Philippine Sea, South China Sea, doon sa barko natin na nakasadsad doon, no? Para sa RORE mission, yung mga resupply, rotation na mission ng ating mga taga-Philippine Navy, mga Marines doon. Nagkaroon ng magandang usapan, kaya pinagmalaki nila na nakakapunta na doon, nakakapagbigay na ng supply sa ating mga sundalo doon. Now, ngayon, ang nangyayari po ito, hindi po ba maapekto rin yung ganitong mga relasyon natin dahil sa masasabi nating mga irresponsable agad na statement na hindi pa nga kasi parang nahuli pa lang, sinasabi na agad na ito, ganito siya. Wala pang, hindi pa dumaan sa korte, wala pang pagdinig. Parang nasanay na diretso agad na mayroon na silang conclusion na itong mga nahuli na aresto, nasampahan nila ng kaso, ay guilty na agad.
Sa akin kasi ganito, ang basa ko kasi dyan, based sa observation ko, when you talk about the Chinese government, usually kasi, ang Chinese, very objective sila. They have a very mature leadership eh. So, ang tingin ko kasi, kung ang gobyerno lang nila, ang Chinese government, as far as it is concerned, I don't think na ilalamp nila yung mga issues na ganito, tulad nito, na Chinese national na napagkakamalang spy, doon sa issue ng, halimbawa, ng South China Sea. However, the danger is like this, really. Katulad din natin kasi, mga Pilipino, pag nakakakita ka ng isang Pilipino na inaapi sa ibang bansa, naiinis ka, nagagalit ka. In the same manner, yung population nila, ganun din ang nararamdaman. And you can see it in their social media, iba-ibang social media. So ang tanong kasi ganito, what if the whole population, the Chinese population, will put pressure in their government to act strongly against the Philippines? Yun yung mahirap doon eh. Kasi the government of China cannot deny its people. Kasi they are there for their people. So, yun yung iniiwasan lagi ng Chinese government na hindi magkaroon ng ganong sentiment ang buong 1.4 billion Chinese na mapipressure sila to act strongly against another country na kung saan nakikita ng mga Chinese population na very bad sa kanilang national or even sa kanilang country. Kaya nga, yan ang inaalala actually ng Chinese government. Kasi sa kanila, very rational sila, very objective sila. Alam nila na okay, hiwalay yan, hindi yan dapat dito kasama sa South China Sea issue. So may ganon. Yun din ang worry ko. Kasi, alam mo, ang mga Chinese, they're also very nationalistic actually, and patriotic. Kaya, kapag may mga ganitong issue, it create some kind of a buzz in their own social media. Kasi malakas din ang social media nila dito na sarili nilang social media. Hindi ito yung mga Facebook, hindi ganon. So ngayon, how it impacts the 50th diplomatic relation between the two countries? Yun nga ina-expect ko. Kasi it's a golden anniversary between the two countries' diplomatic relation na dapat ang mga ganitong issue, hindi siya dapat hinahype or sinisensationalize. And this is being handled in a way na maganda, nasa tama, at nasa proseso, at may due process. Kasi, pag hindi mo ginawang mabuti ito, it impacts really the diplomatic relation na ngayon pa, na 50th anniversary, na supposedly we should be doing something to celebrate the 50th anniversary of the diplomatic relation. Pero it seems that the government doesn't care na if 50th siya o hindi. Kasi parang wala naman silang balak. At ngayon, lalo pang hina-hype up itong gitgitan ng dalawang bansa dyan sa South China Sea na area. Na ngayon, itong si Tarela, mayroon na namang Echeborreche, at saka naglabas pa sila ng comic book na kung tutuusin, kung idadissect yan ng mga international law expert and even geopolitics expert and even South China Sea expert, maraming mali. To be very frank. Kaya lang hindi pa ako nagko-comment dyan kasi busy pa ang duty ko. So kaya ganun. So ang sinasabi ko lang, it should be, lahat naman napapag-usapan. At lahat naman, kapag nasa tama ka, may isa sa ayos. I'll be very clear. I am not against investigation. I am for any kind of investigation, even if it's kahit sinong foreign national yan na we perceive may ginagawang mali sa bansa natin. However, you do it properly. You do it the right way. Na hindi ka magkakaroon ng liability when you talk about international law. Like for example, the Vienna Convention, and you don't appear in the international level na para kang hindi ka nag-iisip at napaka-loose ng ating rules and regulation and even our commitment to international conventions or even international standards. Kasi in the long run, hindi kasi tayo dapat kasi isipin natin long run impact. The Philippines will lose international and global credibility and integrity and standing in the international level, in the international community. Pinagtatawanan na tayo sa dami ng nangyayaring blunder natin under a Marcos government pag mawawalan tayo ng tinatawag nilang trust ng ibang countries sa atin. Kapag yun ang nangyari, we will suffer economically, diplomatically, and even politically speaking. We will be isolated internationally kapag nagpatuloy yung ganitong mga ginagawa ng gobyerno natin na hindi nasasaayos, hindi nasa isa tama. Yun yung mga dapat nating tandaan. With regard to the 50th anniversary of the two countries, China and the Philippines, well,
hopefully mayroon namang gawin ang current administration, but I don't expect anything. So probably yung Filipino-Chinese community probably may gagawin, or yung association namin baka may gawin. So hindi ko rin alam, pero supposedly dapat i-treasure mo yan kasi 50 years yan golden anniversary yan So hindi naman siguro madaling makapunta hindi naman siguro madali na nakarating ka ng 50th anniversary ng diplomatic relation ng dalawang bansa na ang daming challenges, lalo na when you talk about the South China Sea dispute. So yun yung masasabi ko dyan.